Sino nung inilapit sa'yo yung anak mo at tinignan mo yung anak mo for the first time? Tuwan-tuwa. Tuwan-tuwa, babae, lalaki. Lalaki. Naku! Kamukha. Kamukha ko ito. Ano ba? O, tulong mo. Hindi na. Tapos na. Tapos na. Tapos na. Tapos inom ng gamot. Tapos ininom ng gamot na. Tapos inom ng gamot na. Wala ko naman. Magpatubo. Kubo. Tubig na lang ang tubig. Para mawala yan. Kung hindi mo nga kasi masisira ang kidney mo. Parang sila yung mga Ikaw sa ulo. Ikaw sa ulo. Tubig tayo dito ha. Dito tayo dalawa. Dito tayo. Saan ka? Saan matulog? Hindi ka susumada? Saan ka matulog? Oo. Hindi. Dito tayo dalawa. Lagi tayo. Naminis na Hindi kita. sumumam. Wala smoke. Naglandi. Yan sa tingin. Or... Sadya na eh. Alam mo, meron mga iba na hindi sang-ayon na magkaroon ng anak hanggang yung klaseng relasyon. Ano? Ngayon na may anak ka, ano ang pwede mong masabi sa kanila? Sa mga tao naman po hindi sangayon sa relasyon po ng LGBT sa katulad po namin, respeto ko po yan. Pero kami po naman ng mga LGBTs, nangangailangan din po ng respeto at pagtanggap. May karapatan po tayo para pumili saan tayo lumikaya kung sino po ang makakasama natin sa buhay. Ang Panginoon lamang po ang pwedeng kumusga sa amin po ng mga katulad namin. So dapat tanggapin na lang po nila kasi tao rin naman kami nandito kami sa mundo, parehas lang po na huminga, tanggapin po nila kami. Oo, maraming salamat sa sinabi mo, Leia. Ang pagiging isang mabuting magulang ay hindi nasusukat sa edad, religion, gender, o sexual preference ng isang nilalang. At kahit pinag-anak ko, kahit hindi pa niya kadugo ang bata, kung siya ang buong pusong nag-aruga, nagmahal at nagpakasirap para mapuno ang mga pangangailangan nito, matatawag pa rin natin siyang isang mabuting anak o ina. Ang mahalaga, wala nakakagistang ilaw at hindi ginagtahanan ang bata para lumaki siyang buo ang pamilya na magbibigay sa kanya ng magandang kinabukasan. At sino pa ang naging gabay niya sa kanyang paglaki. Ngayon, bukas, at magpakailanman. Thank you. Thank you.